Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po'y karugtong lamang ng ating tinatalakay mula sa paksang mga katangian ng dakilang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa episode na ito ay tatalakayin din natin ang ilan pa sa mga kadahilanan kung bakit tinatalakay natin ang paksang ito, bakit natin pinag-aaralan. Sabi ng mga scholar, pinag-aaralan po natin ito upang mabigyan natin siya ng kanyang mga karapatan, upang maibigay natin kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga karapatan bilang sugo at propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala na niligtas tayo mula sa tinatawag na karimlan, mula sa kamangmangan at pagkaligaw tungo sa tinatawag na tuwid na landas. At sa puntong ito ay ibibigay natin dapat ang karapatan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulad ng kanyang mga aral at tamang pagsunod sa kanya. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Fala wa rabbik." Ibig sabihin ay kung saan sumpaman sa iyong Panginoon, si Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan hindi sila mananampalataya hanggat hindi kanila gawin na tagapaghatol sa mga bagay na kanilang pinagtatalunan o pinagtalunan. At sa mga hatol na ibinigay mo ay walang matagpuan sa kanilang mga sarili na pagtutol doon sa mga ibinigay na hatol. So ito yung halimbawa ng mga karapatan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag mayroon siyang ibinigay na hatol, ay kung saan susuko tayo at tatalima, susunod sa kanyang mga hatol. Ganon din po sa kanyang mga kautusan at sa kanyang mga kung saan ipinag-utos na gawin at ipinagbawal na iwasan. Yan ay kung saan sinabi sa atin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag may bagay siyang ipinag-utos sa atin, gawin natin ito sa abot ng ating makakaya. At kapag may mga bagay na ipinagbawal siya sa atin, ay kung saan iwasan natin ito. So, yan ang isa sa mga kung saan karapatan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ibibigay natin sa kanya. So, ang punto kung bakit po pinag-aaralan natin ang paksang ito ay upang maibigay natin ang karapatan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganoon din po na pinag-aaralan natin ang paksang ito upang masunod natin siya ng tama. Kasi hindi po natin siya masusunod kung huhulaan lang natin. At ibabase lamang natin sa tsismis ang mga bagay na may kinalaman sa kanyang mga aral. So kailangan mong talakayin, kailangan natin pag-aralan ang paksang ito upang makasunod tayo ng tama at makaiwas sa mga bagay na kung saan lalabag sa kanyang mga aral. Maraming mga aral na naglipana na sinasabing ito raw ay aral ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at pag yung napag-aralan ay hindi pala ito tugma. Ito'y salungat sa mga napag-aralan patungkol sa buhay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang punto na pinakamahalaga ay pinag-aaralan natin ang talambuhay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinag-aaralan natin ang kanyang katauhan, ang kanyang mga pag-uugali, mga mabubuting asal, at kung paano siya namuhay upang kunin natin siya bilang isang huwaran, halimbawa sa lahat ng bagay, maliban lamang doon sa ipinagbawal niya sa atin na gayahin siya. Okay, dahil may mga special lamang po sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tinalakay po yan ng batas ng Islam. Okay, so anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi niya, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah
wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ito ay sa Suratul Ahzab ayat 22 na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na katotohanan na nasa sugo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pinaka mabuting ehemplo o halimbawa sa lahat ng mga taong naghahangad ng kaligtasan mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, naghahangad ng biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, naghahangad kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, at naghahangad ng kabutihan at kaligtasan sa kabilang buhay na kung saan sila ay pumuri kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ng marami. So dito sa puntong ito mga kapatid, malinaw ang sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na kukunin natin, na halimbawa natin si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ating tamang pananampalataya kay Allah at tamang pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at tamang kaligtasan. Isa rin pong mahalagang punto kung bakit natin tinatalakay ang paksang ito ay para doon sa mga taong nagsasabing minsan na panaginipan daw nila ang propeta pero hindi naman nila kilala. No? May hadith si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung bakit tinatalakay natin ang paksang ito ay upang makilala natin ang hitsura niya, makilala natin ang kanyang mga pag-uugali, mga kilos, mga gawain, upang kapag nakita natin siya sa ating mga panaginip, ay nakakatiyak tayo na kung saan siya nga ay nakita natin. Base sa hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Sahih Muslim ayon kay Abu Hurairah na sinabi niya, "Man ra'ani fil manam, sino man ang makakita sa akin sa panaginip, faqad ra'ani, ay tunay na nakita niya ako." Bakit? Fa inna syaitana la yatamathalu bi. Si syaitan ay hindi daw siya kayang gayahin. Okay? Sa condition na yung nakita mo ay siya nga. E paano natin sasabihin na ang nakita mo ay si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung hindi mo nga alam ang hitsura niya? Hindi man natin nakita, pero sa ating mga tatalakayin mga kapatid ay kung saan makakakuha tayo ng mga information, mga kaalaman na patungkol sa kanyang hitsura at sa kanyang mga pag-ugali at mga mabubuting asal. So, yan po ang kung saan pinakamahalagang punto kung bakit natin tinatalakay ang paksang ito. Bilang panghuli, ay tinatalakay natin ang paksang ito ay kung saan para malaman natin kung paano naman natin kikilalanin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano ba natin siya kikilalanin? Ibabase ba natin ito sa mga pag-uusap-usap lamang dyan sa labas o mga katang-isip patungkol sa kanya na walang kaalaman o walang basihan? So sabi ng mga scholar, kikilalanin natin si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam base sa tinatawag na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. No? Tulad ng halimbawa, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Katiyakan na ikaw ay nagtataglay ng pinakadakilang mabuting pag-ugali. So, yan ay description ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pag-ugali. Kaya naman, dito sa paksang ito, paano natin kikilalanin, pag-aaralan ang mga katangian ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa magitan po ng Quran at sa sunnah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa mga sahaba na kung saan nakasalamuha siya, nakita siya, at yun ang umabot na balita sa atin doon sa kanilang mga kwento patungkol sa kanya. Naway, sa mga susunod na paksa natin, ay makayanan natin talakayin ang mga bagay na may kinalaman sa kanyang katauhan, sa kanyang hitsura, at mga pag-ugali at mabubuting asal. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.